So, paano ba tayo mananatiling gising spiritually? Yung hindi tayo magigising isang araw na lugmok na tayo sa kasalanan. Ang layo na pala natin sa Diyos. At ang nangyayari sa ating buhay ay mga consequence kasi hindi na pala naka-align sa Diyos yung ating buhay. Una, stay awake in the hour of testing. Pangalawa, pray before temptation overpowers you. At pangatlo, surrender again when the Father's will is hard. So, una, pag-usapan natin, stay awake in the hour of testing. At pag-uusapan natin dito ay ang story ng Panginoong Hesus at mga disciple na noong nasa Gethsemane sila. Ang story kasi na ito ay hindi lang tungkol sa literal na pagpupuyat, kundi ito ay tungkol sa pagpapanatili nating gising spiritually. Ito ay tungkol sa pagiging alerto kapag may pressure, pagiging alerto kapag may tukso, pagiging alerto kapag may krisis, pagiging alerto kapag may kalungkutan. Alam mo, prone tayo sa temptation kapag tayo ay nalulungkot. Tama ba? At ito ay patungkol sa pagiging alerto kapag may season na sinusubok ang puso natin. Basahin natin yung Matthew 26:36-40. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Ayon sa talata ay sinama ng Panginoong Hesus sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Ito ang kanyang inner circle. Sila ang nakakita ng transfiguration ng Panginoong Hesus. Sila ang madalas kasama sa mahalagang sandali ng ministeryo ng Panginoong Hesus. Pero dito natin makikita na kahit malapit ka sa Panginoong Hesus, ay kailangan mo pa ring manatiling gising in devotion. Gising sa temptation. Gising sa kondisyon ng iyong puso. Gising sa leading ng Holy Spirit sa iyo. Gising sa mga circumstances na nangyayari. Gising sa pagkakataon ng discernment. Lord, bakit nangyayari ito? Tama ba ang aking plano? Tama ba ang aking pagtugon? Kaibigan, proximity is not the same as alertness. Pwedeng malapit ka sa gawain, pero tulog ang puso mo sa ginagawa ng Diyos. Then sabi, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Makikita natin dito ang tunay na humanity ng Panginoong Hesus. Siya ay 100% God at siya rin ay 100% human. Hindi siya kalahating Diyos at kalahating tao. No, siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Bakit natin sinasabing siya ay tunay na Diyos? Kasi sabi sa John 1:1, nang pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Ang salita dito ay tumutukoy sa Panginoong Hesus. Bago pa nilikha ang mundo, naroon na siya. Kasama siya ng Diyos at siya mismo ay Diyos. Pero hindi na natiling malayo ang anak ng Diyos sa atin. Sabi sa John 1:14, fast forward, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Ibig sabihin, ang eternal Son of God, ang Diyos na walang simula at walang hanggan, ay nagkatawang tao. Pumasok siya sa mundo natin. Naramdaman niya ang bigat ng buhay natin. Naranasan niya ang pagod, gutom, rejection, sorrow, pain, and agony. Bakit mahalaga yon? Kasi kung hindi siya tunay na Diyos, hindi siya magiging sapat na tagapagligtas. Ako, hindi ko kayang bayaran ng kasalanan ng ibang tao. Kasi ako mismo ay makasalanan din. Kung babayaran ko yung kasalanan ko, ang kaya ko lang bayaran ay sarili kong guilt. At ang kabayaran noon ay eternal death, pagkahiwalay sa Diyos at judgment. At kahit sabihin natin, pwede kong bayaran ang kasalanan ng isang tao, hindi ko naman kayang bayaran ang kasalanan ng buong mundo. Limited lang ako. Makasalanan ako. Hindi eternal ang value ko.
Kaya kailangan natin ng Savior na higit sa tao. Kailangan ng eternal God na ang halaga ng buhay ay sapat para sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya ang Panginoong Hesus bilang tunay na Diyos ay sapat ang halaga ng kanyang sacrifice. Kaya sinabi sa Hebreo 2:14, yamang ang mga anak na tinutukoy dito ay tao, naging tao rin si Jesus na tulad nila, upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malipol niya ang diablong may kapangyarihan sa kamatayan. Mga kapatid, nagkatawang tao ang anak ng Diyos, hindi lang para maintindihan ang suffering natin, kundi para pasukin ang suffering natin at mamatay para sa atin. He needed to be human to die in our place, and He needed to be God for His death to be sufficient for all who believe. Ganon tayo kamahal ng Panginoong Hesus. Hindi niya tayo minahal mula sa malayo. Hindi lang siya nagpadala ng message from heaven. Hindi siya nagbigay ng instruction, kundi siya mismo ang bumaba. Siya mismo ang nakatawang tao. Siya mismo ang pumasok sa pain, weakness, sorrow, and death para tayo ay mailigtas. Kaya nang sinabi ng verse na nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban, kaibigan, alam mo, hindi ito acting, hindi ito drama, hindi siya robot, hindi siya nagkunwaring, hindi naman masakit, kaya ko ito. No, ang salitang ginamit sa verse ay nagpapakita ng deep sorrow, heaviness, and distress. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay tunay na nakaramdam ng kabigatan. Kaya kapag ikaw ay nalulungkot, nabibigatan o nahihirapan, hindi ka lumalapit sa Savior na walang alam sa pain. No, kundi lumalapit ka sa Savior na nakaranas ng pinakamalalim na agony, yet without sin. Hindi siya nagkasala. At dahil siya ay tunay na tao, naiintindihan niya ang bigat na nararamdaman mo. At dahil siya ay tunay na Diyos, kaya ka naman niyang iligtas, patawarin, palakasin, at dalhin pabalik sa Ama. Sa verse 38, sinabi niya, ako'y halos mamamatay sa tindi ng kalungkutan. Kaibigan, hindi exaggeration ito. Ito ay pagbubukas ng puso ni Lord sa kanyang disciples. Tapos sabi niya, maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Sa ibang salin, watch with me. Hindi lang ito request na wag matulog physically. Ito ay invitation na makiisa sa spiritual seriousness ng panahon na ito. Parang sinasabi ni Lord, huwag kayong maging careless, may paparating. Magbantay kayo kasama ko. Sa verse 39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa at nanalangin. Ang posture na ito ay picture ng deep humility and surrender. Si Lord ay hindi casual sa prayer. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagpe-perform. Siya ay lumuhod, nagpatira pa at dinala ang bigat sa Ama. At ang prayer niya, alam mo, ay napaka-honest. Sabi niya, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ibig sabihin, hindi mali ang maging honest sa Diyos tungkol sa bigat na ayaw mong pagdaanan. Hindi unbelief ang umiyak sa Ama. Hindi weakness ang sabihin, Lord, ang bigat-bigat nito. Kaibigan, pwede mo sabihin yan kay Lord. Pero hindi natapos doon ang prayer ni Lord. Sabi niya, ngunit, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Dito natin makikita ang perfect surrender ng Panginoong Hesus. Honest siya sa pain, pero nagpapasakop pa din siya sa Ama. Hindi niya itinago ang paghihirap, pero hindi rin niya hinayaan na ang paghihirap na yon ang maghari sa kanya. Ang final word na sinabi niya ay obedience. Ano yon? Sabi niya, ang kalooban ninyo ang mangyari. Then, verse 40 says, pagbalik niya sa 3 alagad, dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Ito ang kabaliktaran, kaibigan. Ang Panginoong Hesus ay gising na gising sa prayer. Pero ang mga disciples ay tulog sa testing. Si Lord ay surrendered. Ang disciples ay unprepared. Si Lord Jesus ay spiritually alert. Ang disciples ay na-overcome ng kahinaan. At sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Bakit kay Pedro niya sinabi? Kasi si Pedro ang malakas magsalita. Siya ang nagsabing hindi siya tatalikod kahit ang iba ay tumalikod. Pero ngayon,
Bago pa dumating yung paglilitis sa Panginoong Hesus, bago pa dumating ang pag-deny niya sa Panginoong Hesus, ay dito pa lang sa garden, nakikita na ang weakness niya. Kaya ginigising niya si Pedro bago pa siya tuluyang bumagsak. Ang ibig sabihin, gusto niya maghanda at magmatsyag si Pedro spiritually. Kasi darating ang pagsubok, darating ang temptation sa panahon na hindi mo inaasahan. At sa panahon na ikaw ay natutulog spiritually, kapag hindi ka na active sa Diyos, kapag hindi mo na siya hinahanap, kapag may iba ka ng priority, ay darating ang araw, ide-deny mo siya kapag ikaw ay sinubok at tinukso. Kaya nga, stay awake in the hour of testing. Kasi may mga season na hindi sapat yung maganda naman ng intention mo. Lord, susunod ako. Lord, hindi kita iiwan. Lord, magiging faithful ako. Lord, kaya ko ito. Pero may malaking difference ang good intention at spiritual alertness. Good intention, sinasabi nito, kaya ko. Pero ang spiritual alertness ay nagsasabi na, Lord, kailangan po kita. Yung good intention, parang ang dating ay very confident ka. Pero yung spiritual alertness ay nananatili ka na nagdedepende sa Diyos. Lord, fill me with your Holy Spirit, moment by moment. Tulungan mo po ako mag-glorify kita sa lahat ng aking magiging desisyon, sa aking trabaho, sa aking pamilya, sa aking ministry ngayong araw na ito. Ang good intention, maraming pinapangako sa Diyos. Pero ang spiritual alertness, binabantayan ng puso. Lord, tulungan mo po ako lumago ang aking pagmamahal sa iyo. Hindi ko po ito kaya mag-isa. Tulungan mo po ako makilala kita araw-araw. Kausapin mo po ako. Huwag mo pong hayaang malayo ang puso ko sa iyo. Kaibigan, paano ba tayo natutulog spiritually? Minsan, tulog tayo spiritually kapag sanay na tayo sa kasalanan na hindi tayo bothered. Dati kapag nakapagsinungaling tayo, convicted agad tayo. Dati kapag nakapagsalita tayo ng masakit, hindi tayo mapakali. Dati kapag may bitterness tayo, dinadala natin agad kay Lord. Pero ngayon parang normal na lang. Hindi na tayo bothered. Hindi na tayo nagre-repent. Hindi na tayo lumalapit kay Lord. Kaibigan, kapag wala ka ng conviction sa kasalanan, baka natutulog na ang puso mo. Minsan, tulog tayo spiritually kapag active tayo sa gawain pero disconnected tayo sa Diyos. Present ka sa church, present ka sa mission group mo, nakangiti ka pa, gumagalaw ka, nagsiserve ka, pero sa loob wala ng prayer, wala ng worship, wala ng hunger sa salita ng Diyos, wala ng conversation time with God. Ang katawan nasa gawain, pero ang puso malayo sa Panginoon. Kaibigan, pwedeng busy ka for God, pero hindi ka na walking with God. Minsan, tulog tayo spiritually kapag hindi na tayo marunong makinig sa warning ng Holy Spirit. May boses na sa puso mo na nagsasabing, anak, wag mo na ituloy yan. Anak, mali na ang conversation na yan. Anak, delikado na ang attraction na yan. Anak, sobra na ang galit mo. Anak, bumalik ka na sa prayer. Pero ini-ignore natin, binabaliwala natin. Sinasabi natin, okay lang to, kaibigan. Kapag lagi mong pinapatay ang warning ni Lord, humihina yung sensitivity ng puso mo, nagkakaroon ng kalyo. Minsan tulog tayo spiritually kapag mas alerto tayo sa social media kaysa sa salita ng Diyos. Alam natin ang latest issue, alam natin ang latest post, alam natin ang latest trend, pero hindi na natin alam kung ano sinasabi ni Lord sa puso natin. Gising ang mata sa screen, pero tulog ang kaluluwa sa salita ng Diyos. Minsan, tulog tayo spiritually kapag nagiging careless tayo sa temptation. Sinasabi natin, hindi naman ako mauhulog. Chat lang naman ito. Tingin-tingin lang naman. Konting sugal lang naman. Konting inom lang naman. Konting bitterness lang naman. Pero hindi natin napapansin. Habang sinasabi natin konti lang, unti-unti na tayong lumalayo kay Lord. Minsan, tulog tayo spiritually kapag hindi na natin iniisip ang pagbabalik ng Panginoon. Nabubuhay tayo na parang dito na tayo sa lupa ng walang katapusan. Lahat ng energy natin nasa pera, career, comfort, imahe natin, plano, success. Pero hindi na natin tinatanong, Lord, handa na ba ako kung bumalik ka ngayon? Faithful ba ako sa pinagkatiwala mo sa akin? Kaya kaibigan, tanungin natin yung sarili natin. Saan ako natutulog spiritually ngayon? Sa prayer life ko ba? Sa purity ko ba?
Sa forgiveness ko ba? Sa obedience ko ba? Sa family life ko ba? Sa stewardship ko ba? Sa calling ko ba? Kaibigan, stay awake in the hour of testing. Sabi ni Andrew Murray, pray is the pulse of the spiritual life. Kaya tanungin natin sarili natin, kumusta ang pulso ng spiritual life mo? Buhay pa ba ang prayer mo? O naging routinary na lang? Ang Panginoong Yesus kahit nasa pinakamahirap na sitwasyon ay nanatili ang intimacy niya sa kanyang Ama.